lang po yan. Nung mga panahon na nag-uumpisa ako sa gawain, after 15 years po sa isang ministeryo ng Panginoon, at ako po ay pinalabas na ng Lord para sa mandato niya sa God With Us Church. Nag-start kami ng Itiague, pagkatapos outreach ko ang Tugigaraw. Halos April lang Itiague, May naman ang Tugigaraw. Kasi May yung first na Bible study ko kila Apon, nasundan kila Tres. Yun yung natatandaan ko doon. Pagkatapos ay nagkaroon ng first fellowship, yung service na sa Maria, doon sa Maria House, yung Maria. Girl Scout dito sa Tugigaraw. Doon sa may tabi nila Pastora Noni. At yun yung June. Kaya magbuhat noon, nag-June na kayo dito. At tumagal naman ako ng 3 years dito ng halos linggo-linggo ay dito ako. Naglaan ako ng 3 araw sa bawat linggo noon dito. Kaya darating kami ng Sunday ng afternoon, magfe-fellowship kami ng hapon. Pagkatapos, sila Apple naman sa Monday, ang Bible study namin. Tuesday, uwi ako ng Wednesday ng umaga. Yun ang aking schedule noon. Tapos Wednesday naman ng gabi, sa Itiague ako, Webes, Biyernes, Sabado, at Linggo ng umaga. So, hinati ko yung dalawang gawain ko, ang Isabela at saka ang Tugigaraw. After 3 years, iyakan na po yun. Kasi, base po sa salita ng Panginoon, si Apostle Paul ay naabot lamang ng 3 taon sa bawat misyon niya. Ang sabi ko nga kay Pastora Loni, kung itinayo ng Diyos yan, tatayo yan. Pero kung kahit bantayan ko pa, kung itinayo ng tao yan, mawawala yan. So, after 3 years na yon, so yung weekly na nagpupunta ako dito, napalitan yun ng once a month. Malala mo yun ako? So, isa na lang sa 1 buwan, pagkatapos isa na lang sa 2 buwan, kasi dinadahan-dahan po namin. Isa na lang sa 4 na buwan, at ang pinakamasakit po nun, yung ngayon po, isa na lang sa 1 taon. Dahil, ang totoo po nun, kung hindi ako umalis ng Tugigaraw at hindi ko iniwanan ng Itiague noong mga panahon na yon, 23 years ago. 1999 po kasi na mag-start ako ng gawain, pero inirest ko kasi yung 1999 at saka 2000, nag-start ako ng bilang talaga ng 2001. So kumbaga, marami akong tanong sa Lord noong mga panahon na yun. At after 3 years na yun, yung 2 church, so iniwanan ko na Tugigaraw, ang totoo, mabagal kayo. kasi nung umalis ako ng Tugigaraw, 2 yung church na taban ko, pagkaalis ko ng Tugigaraw, ngayon po kasi ang outreach ng God With Us is 59 outreaches. Kung kayo ay merong 5, o ilan yung akin doon? 59 minus 5, ilan? 54. So, 54. Sipin mo nung umalis ako sa inyo rito after ng 3 years, naging 54 ang naging bunga ng gawain. Kaya, mabagal kayo. Pero, salamat sa Panginoon. Ang totoo, talagang ganun lang ang gawa natin sa Panginoon. Kaya nga, ngayon, siguro mas mabilis na rin ang takbo. Kasi nung araw, talagang nagtatalo kami ni Benny pagdating sa programa. Noong mga panahon na yun, alam niyo naman si Benny, dami kong nilalatag. Kasi dami niyang, ako kasi pag lumakad, pag sinabi kong faith yan eh.
mas mabigat yung aking kondisyon eh. No? Si Benny kasi, naiintindihan ko naman si Benny noong mga panahon na yan kasi sabi ko nga, Ilocano ka talaga, pati kita. Yun kasi yung stand ni Benny nung araw eh. Nung lagi siya may tanong, lagi naman siya sinasagot ng Diyos. Kaya lang, siguro consequence na rin nung kareklamo. Alam nyo, sa buhay, minsan ang reklamador hindi umuunlad. Hello. Pero by grace, dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Sa loob ng 23, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko ngayong nag-iisa si Apon, tingnan nyo, mas bibilis ang gawain nila sa Panginoon. Amen. Magkalaban yung dalawa eh. Ito hindi nagre-reklamo, yung isa nagre-reklamo. So, salamat sa Panginoon dahil nasa Lord na siya at nag-pray na sa iyo ngayon. Yung ating tema, ito ang ganda ng tema natin. Meron akong gustong bigyan pansin dito. Sabi niya ron, but those who trust in the Lord. Yung those dyan, tayo yan eh. Amen. Amen. Ayon kay Isaiah, meron kasing tinutukoy si Isaiah ng mga tao na nagtitiwala. Sa King James Version kasi is wait. Pakilagay mo ano. Ayan. But they, ang ginamit naman niya dyan ay they. But they that wait upon the Lord, yung pong naghihintay sa ating Panginoon. Sa Titus chapter 2 verse 13, meron lang tayong konti pag-aaralan. Sabi niya dyan, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Ito po, debate yan eh. Yung Titus chapter 2 verse 13, ang tinutukoy po niyan, ang pagbabalik ng Panginoon dun sa darating ngayon, sa kanyang second advent. Sabi nila, yung blessed hope na yan yung rapture na tinatawag. At anytime, pwedeng mangyari yan. Pwedeng dumating ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan darating yan. Now, bawat isa sa atin ay naghihintay dyan. Bawat isa sa atin. Ibalik mo anak dun sa Isaiah. Isaiah 40. Ayan, sabi niya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Alam niyo bang eagle, isa sa pinaka mahabang buhay sa mga ibon? Bakit po? Kasi nagtatagal ang buhay niya ng 70 years. Matagal yun. Hindi katulad ng mga Maya na madali ang buhay. At dun sa taon ng agila na 70 years ang itinatagal, meron pong mga critical na taon dyan. Bakit? Pagdating po niya ng 40 years na siya po ay nag-i-enjoy sa kanyang buhay kapag merong mga storm. Kasi ang agila po, iba ang katangian niyan. Kung kailan malakas ang hangin, kung kailan may bagyo, doon naglalaro yan. Kaya nga, kakaiba siya sa mga ibon o mga hayop. Kaya lang, itong hayop na ito, itong ibon na ito, ay, kumbaga, inilalarawan sa atin ng Panginoon. Eh, tanong ko sa Lord, ba't ang mga Kristiyano hindi naman na-enjoy sa storm? Pag may problema, nagre-reklamo nga yan eh. Pero ang agila, pagka may mga bagyo, mas gusto niya yan. Kasi doon niya napapatunayan kung gaano kalakas ang kanyang pakpak. At binibigyan siya ng Lord sa kanyang buhay na after 40 years na ini-enjoy niya ang kanyang pakpak sa paglipad.
humahaba yung pakpak niya. At pag mahaba na yun, nasisira na siya. Ang problema niya ngayon, pag mahaba na yung pakpak niya at punit-punit na siya, kahit gusto pa niyang lumipad, hindi na niya magawa. Sa sobrang haba na nung pakpak niya. Nung una, nung buo pa yun, na-enjoy niya. Pero pagka masyado na mahaba at sira na yung pakpak niya, kahit gusto niyang sumabay sa malakas na hangin, hindi na niya kaya. Kaya, doon nagkakaroon ng pagdidesisyon sa buhay ng agila. Merong dalawang desisyon sa kanya. Hahayaan na niyang sira yung pakpak niya at mamamatay siya nag-iisa, o gagawa siya ng paraan para yung 30 years na buhay para sa kanya, may tutuloy niya yun. Kaya ang gagawin ng agila, akyat siya sa pinakamataas na bundok. Doon sa mataas na bundok, nag-iisa lang doon yung agila. At doon niya gagawin yung pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ihampas po niya yung kanyang pakpak. 15 days po niyang gagawin yon. Bakit sa unang araw hindi po niya kayang tanggalin lahat ng pakpak niya? Inaabot siya ng 15 days para hampasin yung mga bato doon at lagasin lahat ng kanyang pakpak na mahaba, sira-sira. Ay masakit po yun. 15 days po yan. Then after na malagas yon, 5 months siya maghihintay bago magkaroon ng revert o magkaroon ng pakpak ulit ang agila. At ang nag-design noon ang Lord. Amen. Amen. Yung sabi ng Biblia. Kaya 5 buwan yun. Now, ang tanong ko sa Panginoon, Lord, ang agila, kaya yan nabubuhay kasi ang kinakain yan, mga karne. At para makahuli ng karne yan, kailangan maganda ang pakpak niya. Ang tanong, sino magpapakain sa kanya sa panahong hindi siya makalipad? Hello? Sa palagay niyo, sino? Si Lord. Yan ang tanong eh. Sabi nga ng Panginoon ko, ang mga Maya, sabi niya hindi naghahasik, hindi sila gumagawa, pero binubuhay sila ng Panginoon. Tayo pa kaya na tao, di ba? Mas higit tayo sa mga ibon, sabi ng Panginoon di ba? Sila nga kayang buhayin ng Diyos. Ganon din sa atin. Sabi ng mga dalubhasa na itong agila na ito, magagaling ang mga agila, kaya mga eagles, magagaling sila. Pag meron silang nakikita na kapwa nila na nasa panahon ng kanyang pagpapatubo ng pakpak, tinutulungan daw nila yan. Lord, yan pa kayo? Amen. Pero mga Kristiyano, pagka nalalaglag yung kapatid, tinatapakan pa. Oo. Buti yung agila, pagka mahina yung kapwa agila, tinutulungan nila. Pero mga Kristyano, pagka mahina yung kapatid, ako, mas grabe, mas kawawa. Andiyan ba kayo? Diba dapat kung kailan nahulog yung kapatid? Kasi yan yung naging issue namin sa ministry. Nung araw kasi sa amin napakabigat ng aming paglilingkod sa Panginoon noon. Ang daming bawal sa amin noon. Mabigat. Bawal sa amin itong ganito, yung polong ganito, magpre-preach ka, ay masususpindi ka. Noon, kailangan nakabarong kami palagi. Bawal ang maong. Naku, mayayari ka. Kaya kami noon, talaga naman parang mga bangkay na. Kahit na. Nung araw, mga 1980s, alam niyo, usong barong noon, yung mga paluwangan, di ba? At tinitingnan ko yung mga picture ko ngayon, sabi ko, nagpagsuot ba ako ng ganyan? Ang daming bawal. Pag hindi kami naka-attend ng meeting, isang buwan kang suspendido. Maraming bawal sa amin noon. Lalo na kung nahuhulog ka pa sa pagkakasala, 1 taon yon na hindi ka makakatayo. Ganun kabigat. Yun yung
kumbaga, schooling ko eh. Doon ako nag-aral sa ganong klase ng ministeryo na talagang grabe. Kaya kami noon, para kaming lumalakad sa alambre. Diba? Mga training ng sundalo, matindi yan, di ba? Kaya, grabe ang buhay namin noon. Kaya pag kami nahulog na isang Kristiyano noon at nahulog, kumbaga, dapat hindi na siya kasama sa grupo namin. Kasi ang tingin namin, pag kami nagkakasala na kasama namin, nakakasira na ng image namin yan. Hello, dyan ba kayo? Kaya pag kami nahuhulog noon, nahulog sa babae, tuluyan ang mawawala yan. Bakit? Kasi ayaw na namin makisama sa kanya dahil makasalanan yan. Hello? Pag kami nakagawa ng kasalanan, ayaw namin kasi ang tingin namin sa sarili namin, super duper banal. Pero nakalimutan namin na habang naghihintay tayo sa Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka manghihina. Bawat Kristiyano, darating yan, kahit na ikaw pa pinakasantong Kristiyano, meron at meron yung oras na manghihina ka. Bakit? Kasi pagka hindi ka nang hina, hindi mo na kailangan si Jesus. Sabi nga ni Pablo meron siyang tinik sa laman. Alam niyo yung tinik sa kanyang laman? Alam niyo kung ilang beses siya manalangin sa isang araw para tanggalin ng Diyos yung tinik na yun sa kanyang laman? Ang sagot lang ng Panginoon sa kanya, ang aking biyaya sapat sa iyo. Hindi sinabi ng Panginoon, aalisin ko yan. Ang sinabi lang ng Diyos sa kanya, ang aking biyaya sapat sa iyo. Ano ibig sabihin? Hindi inalis ng Panginoon. At dahil ito nagdebate ang dalawang denomination, ang Pentecostal at Evangelical, kung ano yung tinik na yun sa laman ni Pablo. Sabi ng mga kapatid natin sa Baptist, yun yung labo ng kanyang mata. Kasi sabi ni Pablo, ako'y sumulat sa inyo ng malalaking titik. Bakit? Kasi meron nga naman siyang labo ng mata. Kaya tanong nila, kung malabo ang mata ni Pablo, pagkatapos ginagamit siya ng Diyos mightily sa healing, ba't yung mata niya hindi niya mapagaling? Ilan dyan ba kayo? Kasi hindi naman siya ang Diyos. Pinapakita lagi ng Panginoon na kung kailan tayo mahina, malakas ang Diyos sa atin. Amen. Amen. Ay, ang isang malaking pagkakasala ko sa Panginoon, noong araw na hindi pa ako nahuhulog sa kahinaan ko. Ang tingin ko sa sarili ko, ay, Diyos na ang tingin ng mga tao sa iyo. Halos sambahin ka na. At kung nagkataon pala na nung mga araw na yun, kinuha ko ni Lord, baka hindi ako makapunta sa langit. Bakit? Kasi yung glory na para sa Kanya, kinuha ko na. And salamat sa Panginoon, sabi ko nga, dumating ang tinik sa laman. Kung hindi pa dumating, hindi ako nagising. At naintindihan ko ng buhay Kristiyano, habang naghihintay sa Panginoon, nako, dapat pag-usapan natin ito. Darating ba si Kristo? Tinatanong ko kayo. Darating ba si Kristo? Sino naghihintay sa pagdating ni Kristo? Kumusta naman habang naghihintay kayo? Hindi kayo maka-amen, Darating si Kristo di ba? Naghihintay tayo. Pero habang naghihintay tayo, kumusta naman po kayo sa ginagawa nyo? Mukhang yun ang ating pag-uusapan. Bakit? Dahil kung hindi natin pag-uusapan yun, baka wala pong Kristiyanong makararating sa kalwalatian ng Panginoon. Amen. So, mabigat, Sabi naman ng Pentecostal, ang tinik sa laman ni Pablo, yung mga persecutor niya. Sino yun? Yung kanyang mga kapatid, yung mga Hudyo, na walang ginawa ko, hindi habulin siya, hanapin siya, at siya ay bigyan ng paratang. Kaya, alin ba talagang tinik sa laman? Ang Pentecostal, yung mga persecutor. Ang Baptist, yung labo niya sa mata. Tanungin niyo po ako,
ang tinik sa laman ni Pablo, pareho po yun. Bakit? Yung labo sa mata, mahirap din po. Bakit? Napakahirap magbasa, napakahirap lumakad kapag malabo ang mata mo. Kaya nga salamat po sa Panginoon, meron tayong mga glass na nakakatulong sa atin. Ako po, mataas na ang grado ko, pero pinipilit ko na huwag magsuot yan eh. So, kasi lalong tumataas. Really. Kaya pinipilit ko, ay lumalabo. Ang mabigat nun, yung labo okay lang eh. Pero yung sakit sa ulo minsan, dahil sa sakit sa mata, yun yung masakit. Amen. Diba? Kasi sumasakit ang ulo nung taong sumasakit ang mata. Eh tanong, Pablo, ba't di mo ipag-pray ang mata mo? Para natin sinabi, Benny, ba't hindi mo pinag-pray yung sakit mo sa puso? Eh, sagot naman ng Panginoon, sa bawat bata may sinisilang itinatakda ng Diyos ang kanyang buhay. Pag dumating na dun sa buhay na yun na inihanda ng Panginoon sa kanya, sino makapipigil sa kalooban ng Panginoon? Wala. Kaya nga sinasabi natin, tayo na malingkod ng Panginoon, tayo po'y nananalangin sa Diyos, nagre-request tayo na bawat panalangin natin, sagutin ng Panginoon. Ngayon, kung hindi naman sasagutin ng Lord, salamat sa Panginoon. Pero, dapat nating maintindihan na mas alam ng Panginoon kung ano ang kailangan mo. Bago ka manalangin, alam na ng Panginoon ang kailangan mo. Kaya nung tinanong nila, Panginoon, sino po may kasalanan? Bakit ang tao na yan ay bulag? Sabi ni Jesus Christ, para mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ganun ba talaga? Minsan, kailangan mag-suffer ang mga anak mo, parang kaluwalhatian mo may taas. Ang sabi, Lord, unfair naman po ata. Ay pinag-aralan ko mabuti yung salita ng Panginoon. Now, pag may mga pagsubok tayo, nai-enjoy natin yung tagumpay. Sabi niyo, pumasa sila sa board exam, nag-iiyak siya. Yung magulang niya, wala lang. Bakit? Ay kasi siya naman talaga yung naghirap, hindi na may magulang. Amen. Yeah. Pagka ganon, enjoy nyo rin. Bakit? Sabi ko nga pagka may problema tayo at napagtagumpayan natin, yung iba umiiyak. Si Kenneth Hagin hindi po tumatawa. Kaya nga merong lapping in the spirit na doktrina yung mga faith movement. Hindi sila umiiyak kapag ka na-overcome nila ang problema at pag may mga pagsubok na dumarating sa kanila, tumatawa sila. Tinanong sila dyan, kulto ba kayo? Sabi niya, hindi. Bakit? Kasi alangan na mag-iyakan namin. Kailangan tawanan namin. Bakit? Kasi we are more than conqueror. Abay, mananagumpay kami. Eh, bakit kami iiyak? Sabi, hindi kasi ang iyak kasi iyak din ang tagumpay. Kung ang iyak ay iyak ng tagumpay, mas ma-appreciate mo na ang tagumpay ay halakhak. Sabi ko, ay tama naman siya. Kaya pag may problema, tatawa siya. Bakit? Tinatawanan niya. Para siya si Fred Aguilar. Tatawanan mo ang problema. Kaya sa ministry nila, pag nag-flow na yung spirit, ay tawanan sila ng tawanan. Alam niyo kung sino yung malakas tumawa? Yung pinakamabigat ang problema. Bakit? Kasi sinasabi niya na ma-overcome niya yung problema dahil kay Kristo. Kaya si Satan nahihilo na rin sa kanila. Binigyan ka ng problema, tumatawa ka pa. While waiting the Lord. Amen. Habang naghihintay. Kaya sabi naman sa deliverance, nung kami ay nag-aaral ng deliverance, lagi kasi natin na-promote ang demonyo. Napapansin namin, tuwing nababanggit namin ang pangalan ng demonyo at sinasabi namin na siya may kagagawan ng lahat ng problema ito, lalong ang daming napuposes. Kaya sabi ng teacher namin sa deliverance, huwag nyo kasing binabanggit ang pangalan niya para hindi siya, alam niyo yung
Natutuwa siya dahil meron siyang ginagawang masama kasi yun ang trabaho niya. Huwag niyo na, rebuking niyo na yan. Eh, bawat po si Satanas kasi. Si Satanas kasi. Si Satanas kasi. At tuwa si Satanas, lagi nababanggit yung pangalan niya, kaya ang ginagawa niya, dagdag ng problema. Eh, ba't ako ulit? Huwag na natin banggitin yung pangalan niya kasi hindi naman natin ina-acknowledge yung trabaho ng kaaway sa buhay natin. Dahil mas naniniwala tayo na ang Diyos ay tagumpay sa buhay natin. Kaya pagka may karamdaman, Lord, salamat, ikaw ang aming healer. Ganun ka agad yun eh. Kiniklaim ka agad yun. Kaya gaano man ang problema ng tao sa kanyang buhay. Kahit terminal na yan, laging ibalik sa Panginoon ang kaliwanagan. Bakit? Okay, pagka gumawa ang Panginoon ng himala, halimbawa may cancer ka, katas biglang nawala, di ba? Ang laking papuri para sa Panginoon. Yun yung sinasabi natin na itataas ang pangalan ng Panginoon. Pagsak ka sa negosyo, pero ang Diyos kaya kang itaas. Di ba? Habang naghihintay po tayo, grabe. Matthew 25. Tingnan po natin yung dalawa naghihintay. Dalawang grupo na naghihintay sa Panginoon. Ilagay mo sa Tagalog anak para meron ka. Yan, para mabasa nila mabuti. Sabi niya kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga. Meron daw pong 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Para salubungin ang kasintahang lalaki. Verse 2. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5 matatalino. So yung 5 po ay mangmang, yung 5 po ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Eh bakit nga sila magdadala ng langis? Sasalubong sila sa kasintahan. Akala nila darating kaagad yung kasintahan. Tuloy mo sa verse 4. Nadapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ang kanilang mga ilawan. Meron silang dalang langis at dalang kanilang ilawan. Datapwat ang matatalino, tuloy mo, verse 5. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, yun ang naging problema. Tama ba ang puso nung 10 babae na salubungin ang kasintahang lalaki? Tama naman sila dun eh. Kaya lang, hindi nila nabigyan kung ang kasintahang bang lalaki magtatagal o hindi. Kaya sinasabi ko nga eh, iba pala ang kultura ng mga Hudyo sa usapin ng kasalan. Kaya nga kung ako ang masusunod at gagamitin ko ang biblical text na yan, dapat ang babae ang naghihintay, hindi ang lalaki. Kaya lang, sa ating mga Pilipino, lalaki ang naghihintay. Bakit? Sipin mo, doon na tayo sa church, nakatayo na tayo matagal doon. Yung pong babae, minimake upan pa lang doon sa hotel. Aba, hindi na binilang yung traffic. May traffic pa. Bago dumating. Diba? Kaya iba, inip na. Oh. May mga bride pa minsan tumatakbo. Meron akong pinsan na tumakbo eh. Sipin mo, nasa harap na ng pare nung tatanungin na siya. Babae, mahal mo ba ang lalaki? Ay, tumayo, tumakbo. Naiwan yung lalaki. Ay, di, sira ang buhay, ano? Sipin mo, naihanda na lahat, talagang gumastos na, at hindi basta gastos. Oo.
Runaway bride. Iniwanan yung groom. Ang bigat noon. Talagang siguro yung lalaki, hindi natin alam kung ano ang kanyang buhay. Ano? Kaya mabuti na lang yung kasintahan niyang tinakbuhan niya, nakapag-isip-isip at naka-move on, nag-asawa ng bago. Dumating na may time, bumalik yung pinsa namin, hinanap niya yung kasintahan niya. Wala na, may asawa na. Siya ngayon na nag-suffer, yung babae. Ang pagsisisi nasa ulo. Ang galing ng babae, ang talino ng babae. Bakit? Isipin nyo, sa amin dito sa Isabela, ewan ko kung dito sa Cagayan merong geologist. Top notcher yun, UP Diliman. Eh sa amin sa Isabela, baka nag-iisa lang siyang geologist. Sobrang talino. Eh, nung sinyaran ko ng gospel yan, nireject ako. Hindi niya tinanggap. Kaya ngayon, nakikita namin siya ngayon sa Santiago, naawa kami, alam niyo kung bakit. Nabaliw. PhD yan, nag-PhD yan sa New Zealand. Nag-master yan sa Australia. Boss ng malaking kumpanya yan. PNOC boss yan. Kaya sabi ko, kikita niyo yung babae na naglalakad. Nabaliw. Kasi parang na siyang taong grasa na naglalakad. Alam mo ba kung sino yan? Sa amin, doon sa lugar namin, mayaman yun kasi may maluwang ang lupain nun. Pero, walang pakinabang. Kasi siya mismo sa sarili niya, nabaliw. Ay, nung tumakbo siya, kaya pala niya tinakbuhan. Ang isang problema niya, hindi niya alam kung ano siya. Ang bigat ng kanyang problema. Kung magpapakasal ba siya o hindi. Eh, nung minsan sinisyaran ko, nung ngayon nabaliw na siya, sinisyaran ko siya. Sabi niya ako ang Diyos. Alam mo ba, Kuya Ronnie, lalaki ako. Sabi ko, alam ko na kung anong problema isa. Yun, lalaki ako. Hindi na mailabas yung ano talaga yung damdamin. Tuwawa. Bakit? Ang unang problema niya, wala siyang Diyos na pinaniniwala. Grabe, nag-aaway kami niya pagdating sa salita ng Panginoon. Kaya nung dumating na sa kanyang malaking problema, hindi pala kaya ng matalinong tao mismo ang sarili niyang isip pagka binigay na siya. Sayang ang magandang kurso, sayang ang pagiging board top notcher niya. Sayang. Bakit? Kasi hindi marunong maghintay kay Lord. Amen. Kaya ngayon naawa ko sa kanya ngayon. Kung may magagawa lang ako. Pero sabi ko, Lord, pero hanggang ngayon, nag-pray ako, hindi ako tumitigil. Manalangin para sa kanila na sana, dumating ang araw, ibalik ng Diyos yung katulungan. Tanging ang Diyos na nakakalaw sa ganang kalagayan. Ay, mayaman po, milyonaryo. Pero ngayon, kikita nyo, libag. Eh, paano hindi yayaman? Yung kanyang lupain, nasagasaan ng bypass ngayon sa amin sa Batan. Ang isang hektarya doon, 50 milyon ang isang hektarya. Eh, meron siyang 5 hektarya. O, hindi yung lupa pa lang niya. Almost 250 million. Sino makikinabang nun? Eh, di, siguro kami ng mga kamag-anak niya. Kasi first degree cousin ko siya. Buong pamilya, ayaw maniwala sa Diyos. Kaya ako, naghihintay ako sa pagbabalik ni Kristo. Sila hindi sila naghihintay. Kaya tama, ang salita ng Panginoon, hindi nila nahintay ang Kristo, ang anti-Kristo ang darating sa kanilang buhay. Alam niyo po ba, na yan ang hinihintay ng mga Hudyo sa panahon natin ngayon. Yung magiging Misaya nila pero anti-Christ ang darating sa kanila.
Kaya manalangin po tayo. Iba po ang panahon natin ngayon habang hinihintay natin si Kristo. So, merong mangmang at merong matalino. Ngayon, ano picture ako? Kung ang 10 na yon ay mailalarawan sa mga tao ngayon, pwedeng sabihin natin na meron talagang mga mangmang at merong mga matalino. Pero sabi nila, sabi ng ibang mga Bible scholar, hindi mga Kristiyano lahat yan. Yun ang masakit. Kristiyano ka, mangmang ka. Bakit? Kasi hindi ka naganda. Kaya, alam po nyo, ang pinakamabigat na problema natin mga Kristiyano, hindi po yung problema. Alam nyo kung ano? Yung blessing ang pinakamabigat na problema. Bakit? Dahil sa mga blessing na yan, pati oras ng pagsamba at panalangin at paglilingkod sa Diyos, inaagaw ng blessing na yan. Sabi ko doon sa pinsa ko mayaman, blessing ang kalaban mo. Okay. Paano naman nangyari ko, Ronnie? Blessing nga, bigay nga ni Lord. Yan nga nakakatakot. Binigyan ka ni Lord ng pagpapala, hindi mo kayang i-manage. Bakit? Kasi ang araw ng linggo, nasaan ka? Hindi mo maibigay sa Panginoon yung araw ng linggo. Kasi lagi mo sinasabi, andyan lang naman si Lord, maintindihan ako ni Lord, kasi God is love. Oo, totoo yun. Pero lahat ng itinanim natin, aanihin natin. Habang naghihintay tayo sa ating Panginoon. Kasi, ibalik mo sa Isaiah. Sa 40:31 ang balik mo. But they that wait upon the Lord, yung Lord na yan yung tetragrammaton. Nang tawag dyan ng mga Katoliko, Yahweh, ang tawag ng Protestant at Jehovah. So, yung darating na yan, na si Yahweh, si Jehovah, ang Panginoon, aba, Diyos yan. Si Jesus Christ, sabi ng Titus, na darating, Panginoon at Diyos. Eto, tingnan po natin. Gusto kong i-correct ito Wala po sa salvation, manalo ka man sa debate, kung si Jesus ay tao o si Jesus ay Diyos. Kasi nangyayari ngayon sa mga church, especially sa mga kapatid nating mga ibang simbahan, ang pinagtatalunan, si Kristo o si Jesus, tao o Diyos. Yan ang pinagtatalunan. Kaya yung mananalong siya tao, maraming sumasama sa kanila. Walang salvation sa paniniwala o tao o Diyos si Jesus Christ. Bakit? Hindi yun ang gospel. Bakit? Sabi ni James, kahit si Satanas man naniniwala na merong isang Diyos, nanginginig pa nga. Kaya kahit maniwala ka na tao siya o Diyos siya, hindi yun ang salvation. Ano ba ang salvation? Yung krus ng Kalbaryo na merong ipinako doon na siyang tumubos ng kasalanan ng sangkatauhan na merong dugong nabubo. Yun ang salvation Dapat doon tayo maniwala. Maniwala ka man, tao man o Diyos yung may gawa na yun. Ang paniwalaan mo, merong dugo na nabubo doon. Na nagbayad sa ating mga kasalanan. Yun yung mahalaga doon. Inilibing ng 3 araw, pagkatapos ng buhay na maguli, yun ang sabi ng Biblia. Kung ipapahayag mo, si Jesus na Panginoon. Romans chapter 10, maliwanag yan. Ilagay mo nga anak. Matindi yan. Yan ang salvation. Now, hindi ka babalikan ng Panginoon kung hindi ka sasama dyan. Sa verse 8 mo muna ilagay. Ayan Sabi niya, but what said it, the word is nigh thee, even thy mouth and in thy heart, that is the word of faith, which we preach, verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead,
thou shalt be saved. Verse 10. Yan ang salvation eh. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Hindi yung debate, si Jesus ba'y tao o Diyos? Hindi yung kung sino ba ang tamang church. Kasi pinagtatalunan, ay hindi, ang God with us, wala ikayan sa Biblia. Wala kang mababasang God with us church. Ang meron, Church of God, Iglesia ni Cristo. Okay, yung Church of God ngayon, yung Iglesia ngayon, kulang yun. Bakit? Madaya sila eh. Bakit? Meron ba nakalagay sa Bible na Iglesia ni Cristo incorporated? Meron ba? Eh, tinanggal naman nila yung INC sa dulo eh. Kahit naman yung members, Church of God International Incorporated. Oh. Kaya nga ako magsasalita, magtatanong, kulang yung INC nyo, bakit wala yung incorporated? Isama nyo kasi. O hindi, pag sinama nyo, nasaan sa Biblia yun? O hindi, wala. O hindi mo nakakahiya, sasabihin mo, hindi, kami nasa Bible ng pangalan namin. Wala kayo sa Bible. Pare-pareho tayo wala sa Bible. Bakit? Kasi ang church sa Bible, hindi lang iisang pangalan. Napakaraming pangalan na binanggit ang iglesia sa Biblia. Tinawag siyang the vines, di ba? Tinawag siyang the kingdom, tinawag siyang the household. Ang dami niyan. Pero ano sabi ng Biblia? Iisang katawan lang yan. Tinawag din siyang the body of Christ. Tinawag siyang the churches of God, the church of God, the churches of Christ. Maraming pangalan yan. Ibig ba sabihin, kung alin doon yung may pangalan, yun ang tama? No, kahit tama pa pangalan mo, kung mali naman ang pinaniniwalaan mo, sablay din yan. Bakit? Ang God with us Church po, kaya lang naman natin ito pinarehistro para meron tayong kalayaan na sumamba at magpuri sa Panginoon dito po sa Pilipinas. Di ko maintindihan na meron tayong dalawang abogado rito. Paliwanag nyo nga sa akin yung separation ng state at religion. Tanungin nyo. May separate daw eh. Paano na-separate? Eh, wala kang rehistro. Magiging illegal ka. Hindi dapat kung separate, huwag nyo kami pakialaman. Hindi kami makapagkasal kung hindi kami kukuha sa PSA na lisensya. Kala ko ba separate? Ba, mas makapangyarihan pa yung batas ng ITA. Kasi mas kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas, yung mga ITA, yung kanilang ritual, yung kanilang pagkakasal, na yun ay kasal. Kahit na walang papeles. Oh, di mas maganda pa mag-ITA na dahil eh, merong batas dun eh. Oh. Kaya itong pangalan lang ito sa lupa. Pero ang tunay na nasa puso, kung ikaw ay nakakit kay Kristo, yan ang tunay. Na ano? Na eklesia. Ano ibig sabihin mo? Tinawag ka ng Panginoon. Kaya habang naghihintay, dapat alam mo posisyon mo. Habang naghihintay tayo, ano ba ang nangyayari sa buhay natin? Grabe. Sabi niya, matutulad kayo sa agila na malakas ang pakpak. Eh, paano? 40 years na ako naghihintay, alam nyo ba? Na magpo-40 years na akong pastor. Akala ko 2000 rapture na eh. Pero lumampas pa ng 24, hindi ko alam kung ilang taon ko ulit yung may dadagdag. Oh, si Benny naghihintay eh. Ang problema, nauna na yung kamatayan bago rapture. Pero pagbalik ni Kristo, mauna ang patay na mararapture bago tayo nabubuhay. Amen. Kaya tiyak si Brother Benny siya unang magre-resurrect bago tayo magkakaroon ng incorruptible body. Oh.
Pero ang tanong, hanggang kailan? Abay, baka si General, abutin pa ng centennial. Plus 20 years pa. Kaya pa ba dyan? Kaya pa? Oh, si Kuya Johnny nga, di ba? Kaya pa. Pero sayang kasi, dapat ituloy lang ni Kuya Johnny yung kanyang faith. Di ba? Ituloy lang. Kasi, binansagan siya sa Senado nung araw, The Walking Bible. Sana ituloy yun. Kasi sayang. Bakit? Kasi lumilitaw na parang hindi ka na naghihintay sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Amen. Sa 23, hanggang kailan kaya, Lord, bago dumating si Jesus Christ? Kahit kailan. Makapagtitis pa, makapaghihintay pa. Sa panalangin, sa pagsamba, sa pagtulong, sa pagbibigay, sa paglilingkod, marami pa tayong gagawin sa Panginoon. Bakit nga, nung mag-umpisa kami sa Tuguegarao, first year college lang si Madeline. Yun ay 24 years ago. Ano man? Hindi ko siya noon ay, anong taon siya noon? Bago 6, 7, plus 24. Huwag mo nang kwentahin, Mads. Diba? Parang kailan lang sila Wax, parang kailan lang estudyante. Di lalo na yung mga anak nila Tres, anak ni Ruby, di ba, liliit lang niya nung araw na nagtatakbuhan. Oh. Si Des, di ba? Ganyan lang tayo. Ngayon, may baby na. Pero, ang masasabi ko lang po, huwag nating pagdudahan na ang pagbabalik ng Panginoon habang tayo naghihintay, pwedeng mangyari sa panahon natin. Lalo na ito po, ay naku, ipanalangin natin sa Panginoon. Bakit po, pinag-uusapan na naman sa Kongreso ang 2025, mukhang balak na naman nilang i-lockdown ang mundo. Pumapalag na po yung mga congressman natin. Kasi po meron ng mga syudad sa Pilipinas ngayon ang nag-start ulit sa face mask. Nag-declare na sila ulit ngayon na hindi ka makakalabas nang hindi ka naka-face mask. Isa na po ang Dagupan City, kailangan naka-face mask na pag-lumabas. Hintayin nyo, baka mamaya pati ang Tuguegarao kasi may case kayo dito, parang dumarami kayo dito sa Tuguegarao. So, ang negosyo talaga ng tao, lumalaki. Pero sabi nila, yan daw po ay preparation lang dun sa tatakan sa kamay at sa preparation lang. Bakit po? Kasi pinag-uusapan na po yung chip patungkol dun sa kalusugan ngayon. Yan na ba yung simula ng tinatawag nating taguan at habulan? Pero dahil sa ang God with us ay naniniwala sa pre-tribulation, naniniwala ako bago dumating ang araw ng Antikristo, rapture muna bago dumating yung panahon na yan. Kung kailan, hindi natin alam. Pero sabi nga po ng mga Bible scholar, ready na po sila hanggang ngayon. Bakit? Kasi po, marami na pong hindi gumagamit ng pera ngayon. Tayo sa Pilipinas, meron pa tayong card diba? Pero sa ibang bansa, ito na po gamit ngayon. Pagkatapos bumili, dadaan na yung kamay, okay na. Dadaan na yung noo, okay na. So yan daw po yung simula. Kaya nga, kailangan natin maganda. Habang naghihintay tayo, dapat maging maayos ang buhay natin. Kaya yung salita niya ron na yung pamagat nyo, ilagay mo ngayon sa team nyo. Yung renew, dun sa picture nyo. Renew, rejoice, and reconnect. Yan o. Ano ba yung i-renew?
Kasi yung re dyan, again and again and again and again. Yung naluma, babaguhin. Yung nawala ng kaligayahan, magkakaligayahan. Yung naputol ang connection, magkakaroon ng connection. Sa buhay ng Kristiyano, lahat yan dumarating sa atin. Ang totoo po, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, para makatiyak po tayo na makapaghintay sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, sabi niya, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Yung ating espiritu sa panloob, yun po ay binabago ng ating Panginoon araw-araw. Bakit kaya kailangan baguhin araw-araw? Kasi yung ating panlabas na katawan na ito, kurap kasi ito. Hello, andyan pa kayo? Kurap ito eh. Itong panlabas. Ang daming reklamo nito, ang daming gusto nito, minsan hindi gusto ng Panginoon. Kaya bago lumubog ang araw, kailangan lagi tayo nagko-confess sa ating Panginoon ng mga weaknesses natin, ng mga kasalanan natin, para ang ating espiritu palaging nare-renew araw-araw yan. Maliwanag yan eh. Ephesians chapter 4, verse 23. Ayan o. And be renewed in the spirit of your mind. Kailan ginagawa yan? Araw-araw. Habang tayo naghihintay sa ating Panginoon, kinakailangan araw-araw yan. Pinapractice natin yan. Kaya nga ang tao, binubusog natin lagi ang ating physical na katawan, pero gutom ang ating espiritu. Kaya importante kung kumakain tayo ng 3 times a day, dapat ang ating espiritu, pinapakain mo rin yan araw-araw. Kasi meron siyang hinahanap. Kaya nga tayo, hindi lang tayo nabubuhay sa ating laman, hindi po. Hindi tayo nabubuhay lang sa inyong laman. Kaya nga kung kayo po, ang mga tao kasi masyadong health conscious, ang mga babae naman masyadong beauty conscious. Kaya nga lagi silang may dalang, ano ba tawag na? May dala silang foundation. At yung foundation na hindi nawawala ng salamin. Kasi laging tinitingnan ng mukha, di ba? Oh Lord, sana gano'n ang mga Kristiyano. Every day, sabi ni Santiago, salita ng Panginoon ay salamin. Dapat lagi mo tinitingnan ang iyong spiritual na buhay. Kumusta ka na? Araw-araw po. Please lang po, paki-check lagi ang kalagayan ng iyong spiritual na buhay. Amen. Amen. Habang naghihintay tayo sa Panginoon. Yun ang sikreto. Kaya ang inyong pastor ay hanggang ngayon, magpo 40 years na akong pastor. Kahit na ups and down ng buhay, hindi po ako tumigil. Alam niyo kung bakit? Bago matulog at pagkagising, lagi ko pong tinitingnan ng aking spirito. Hindi pwede. Kakain ang aking katawan ng alas 7, alas 8, pero kakain ang aking espiritu ng alas 4 ng madaling araw. Amen. Hello? Amen. Diba? Kailan kakain ang aking laman? Alas 7 yan, kakain yan. Pero nauna nang kumain ang aking espiritu. Nagme-meditate ka araw at gabi. Bakit? Kasi ang tunay na tagumpay nasa salita ng Panginoon. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua. Josue. Eight anak, hindi 1:8. 1:8. This book Yan. of the law. Sabi niya, this book of the law. Sabi nga po natin, this book. This book. Asan po yung book?
Pakitaas yung book. Pakitaas po yung book. Sabi, Pastor, ito po, this book. Okay na, okay na. Kasi yung ibang pastor ayaw nila po. Oh. Ako po, okay lang ako. Bakit? Kasi meron din Bible dyan eh. Yan. Ang Tagalog library ko din. nga, dito na eh. This book, This sabi ng mga iba, hindi yan. Ang book sa kanila. Yan. Ang tinutukoy doon, yung salita ng Panginoon. Amen. Bakit? Kung meron kang Bible sa cellphone, okay na. Bakit? Magbabasa ka naman eh. Ano? Kailan yon? Sabi niya, this book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Grabe. Sabi yun. Day and night. Tayo pagka kumakain, di ba? Ganun din eh. Day and night din tayo kumain. Eh di ganun din ang salita ng Panginoon. Yung ating pagkain, huwag niyong ilayo sa inyong bibig. Sabi niya, di ba? Sino po ba kumakain na hindi ginagamit ang bibig? Di ba bibig din ano? Ay grabe yung logic ng Panginoon eh. Maging ang kanyang salita, sabi niya, huwag niyong ilayo sa inyong bibig. Sabi niya, bakit? Sabi niya doon, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, sabi niya, for then, pag ginawa mo to, nagbasa ka araw-gabi, nag-meditate ka araw-gabi, anong kasunod? Thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Hindi po lahat ng mayaman ay merong tagumpay. Maaaring may kayamanan, pero may kalungkutan. Kahit na ano ang ganda ng iyong higaan, kung hindi ka naman makatulog, alam po niyo, ang hirap po kung ikaw ay mayaman, pero hindi ka makatulog kahit na ano ang ganda ng iyong higaan. Mabuti pa kami na nahihiga sa ang tawag ko, sahig, sabi nila. Pero uruk-uruk kang agpat-pat na. Wow, ang sarap naman. Talo ko na. Kasi may mission kami sa Dilasag ngayon eh. Bukas punta na naman kami ng Dilasag. Kasi meron tayong church ngayon sa Coastal doon sa Dilasag. Kaya sana panalangin ko, marating nyo yan. Kasi alam po nyo, sa Pilipinas po kasi meron lang 3 highway na pinagmulan ng tagumpay. The Ilocos Highway, loaded na po yan. Punong-puno na po ng tao. Punong-puno na po ng relihiyon dyan. Then the Cagayan Valley Highway, ganun din po. Punong-puno. Pero ang Aurora Highway, hindi pa po. Open na open pa. Kung dito po sa Tuguegarao wala na kayong lupa, doon po sa Aurora, marami pa pong lupa. At doon, kung magtitira ka, bibigyan ka ng munisipyo ng lupa. Kaya sabi ko doon sa mga kasama ko, lagi nyo isipin ang church territorial yan. Ulitin ko po ang church ay territorial yan. Bakit ko nasabing territorial yan? Nung panahon na pumasok ang Katoliko sa Pilipinas, kung saan ang simbahan, naroon ang munisipyo, naroon ang palengke, naroon ang mga tao. Tama po ba mali? Diba? Kaya sabi ko, pag dinala natin si Kristo sa isang lugar, dapat umunlad ang isang lugar. Kasi ang dala-dala po natin na salita ng Diyos ay nagbibigay ng pagpapala at tagumpay. Kaya kung saan natin dadalhin, o yung kapatid na nag-testimony dito, laki ng problema niyan sa kanyang pamilya, kapatid, huwag mo na intindihin yun. Pag naidala mo si Kristo sa loob ng tahanan, mawawala ang problema na yun. Bakit po? Ako, ang buhay na patotoo, ang pinakamagulong lugar po sa amin. Sa pamilya, kami rin po pinakamagulo at pinakamasamang pamilya. Kami. Yung clan namin sa lolo. Bakit? Kami po ay nung maghulog ng kagandahan ng Diyos,
halos nakasalo yung pamilya namin. Oo. Pero dahil sa kagandahan na yun, naging demonyo naman kami. Alam niyo kung bakit? Ang mga pinisa ko, mga babae, mga pang Miss Universe, naging mga prostitute sila. Yun ang naging kabuhayan. Kaya kami nung balitado nung araw sa amin, halos lahat ng mga politiko naging girlfriend, naging boyfriend ng mga kamag-anak. Inipilahan yan. Kasi magagandang mga babae. Tapos kami naman, ng mga lalaki, puro mga tutulo ko kaya pangit. Mabuti na lang po dumating ang salita ng Diyos na ilagay sa kalagitnaan po natin. Nagbago ang lugar namin dahil mayroong salita ng Diyos na dumating. Ngayon, ano nangyari? Siguro po, isa sa pinakamatinong pamilya ngayon po sa lugar namin, pamilya po namin. Bakit? Lahat po kami nakakilala sa Panginoon. Ako, 6 na anak ko sa una, lahat nakatapos, wala sakit ng ulo. Ngayon, 3 anak ko naglilingkod sa Panginoon. Eh, meron pang 3, desire ko pa rin na mag-serve sa Panginoon. Eh, yung 2 sa huli, maliliit pa yun. Pero ang pinapatunayan po namin, kahit na anong laki ng problema, kahit anong bigat ng problema, pag dumating ang salita ng Panginoon, magbabago ang buhay ng tao. Ano, agree ka ba, Wax? Kung hindi dumating ang Word of God, Wax, ano sa tingin mo ngayon ng buhay? Wala. Magulo. Brother Romeo, ano sa tingin mo? Magulo, di ba? Nahirap siguro ng buhay. So, papayagan ba natin? Habang naghihintay kay Kristo, anong kailangan? Salita ng Panginoon. Dumating man sa atin ang buhay o patay man tayo, ang mamatay kay Kristo malaki. Yan. Pero kung darating siya ng buhay tayo, salamat pa rin sa Panginoon. Kaya gusto niya talaga ng tagumpay, hindi po negosyo, hindi po niya sinabi niya na business ang tagumpay. Hindi po niya sinabing yung PhD at tagumpay. Ang sinabi po niya ay yung nagme-meditate at nagbabasa at sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun ang merong pagpapala at tagumpay. Kaya nga nung mabasa ko ito, ito pala ang sikreto ng tagumpay. Ano yun? Salita ng Amen. Amen. Pinatutuhanan po ba ng Diyos? Pinatutuhanan ng Panginoon. Blines po ba tayo ng Diyos? Blines tayo ng Panginoon. Sa God With Us Church po, halos lahat ng mga nauna natin mga kapatid, noong araw naghihikaos, pero ngayon po masasabi ko, halos karamihan na mahihirap sa God With Us. Noon, 20 years ago, milyonaryo po sila ngayon. Bakit? Blines na po sila ng Diyos dahil sa salita ng Panginoon. Kaya ako naniniwala kung ano man ang mangyari. Kaya sabi nga namin kailangan talaga na maraming magagawa sa paggawa. Ewan ko kung ilang household ang paggawa. Meron kayo idea, Wax? Population? Wala rin? 200,000. Wow. Ano kaya dapat natin gawin, Jen, para yung 200,000 na yun ay makarinig na salita ng Diyos? Yun nga yung isang pag-aaralan natin sa meeting. Kasi 1% lang halos ang naaabot ng mga born-again churches. 1% lang tayo. Kaya yung 200,000, pinag-aagawan ng born-again, yung 1% ng 200,000. Ilan yung Romeo? 1% ng 200,000. 2,000. Yun ang pinag-aagawan kayo. Ilan ang church dito? Ilan ang church dito? Tingnan ko kung tatama ako ha. Ilan ang church ngayon ng born again Sa dito? Timig ay 27. Sa Timig ay 27. Ilan ang average? Ang pinakamalaki po, ilan lang yun, 2,000 victory. 2,000. Pero yung average. Kaya nga. Kasi bawat isa sa inyo, liba together, 30, isa 30, 50, gano'n. Yung average sila. Yung 2,000 kasi,
Actually, hindi naman talaga Oo. active na membro yun eh. Wala. Yung iba walk Oo. Kasi kung ibibilang natin lahat ng pumasok sa atin dito sa inyo sa Tuguegarao, 1,000 kayo. Oo. Pero yung realidad nyo, yung regular na every Sunday nyo, yung 20 to 30, yun ang talagang yun ang talagang yun ang talagang physical na mababasa natin. Magtinig lang yun. Yung 27, kung mag-average ako, kasi hindi naman lahat average 100 yan eh. Ang average yan, nasa 34. Yan average. Pasukin yung lahat ng mga church dito. So kung 30 sa 200, oh, liit. Liit talaga. Kaya meron pang napakalaking bilang ang dapat natin hanapin. Kaya ang sabi nga namin, kailangan natin gumawa tayo ng maraming pulyetos kasi buti pa yung trucks, pwede mong ipasok sa bawat bahay at basahin yung salita ng Panginoon at na makita nila yung salvation. Baka sakali doon sa trucks na yun, maligtas sila. Kasi kung Bible study lang, hindi natin kaya tapusin. Malapit na dumating si Jesus Christ. Lalo na ang Bible study natin, ang tagal. Tagal. Diba? Isang taon, 2 taon, nasa isang bahay ka lang, hindi ka umaalis. Kaya nag-order ako sa inyo na within 3 months dapat lipat ka na kagad. Pero kulang. Kulang pa rin. Hindi kailangan magpastor ang mga membro para makapaglingkod sa Panginoon. Hindi. Bakit? Lahat tayo, kung kaya natin mag-share ng Word of God para ma-born again ang maraming tao, okay na yon at makakilala sa Panginoon. Ako sinasabi ko, mag-share tayo. Kung merong malapit na church doon sa bahay niya, huwag mo nang papuntahin sa malayo para mabilis ang conversion niya. Amen. Ngayon, para makuha natin yung ating pinagpaguran, sinasabi ko nga sa atin sa God With Us, bawat barangay, dapat may church tayo. Kung gusto natin ng mabilisan. Pero para mangyari yun, magpapastor si Wax at si Romeo. At yung iba pa. Kahit na si Jen, pwede pa. Bakit? Kasi walang matanda sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Si Pastor Bersidita nga kanina dito, grabe mag-preach. Sabi ko, pwede pa. Kahit na mag-80 na yan, kaya pa. Bakit? Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. So, naghihintay ba tayo? May lakas po ba tayo? Dahil kay Kristo, may lakas tayo. Kaya po ang aking prayer, magtuloy-tuloy ang gawain, pagpalain tayo ng Panginoon hanggang sa araw na dumating si Kristo, nakatayo po tayo na mayroong pananampalataya. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.